May isang tanong sa theolohiya na ilang daang taon nang pinag-uusapan at medyo nakakabaliw siya isipin. Ang mga anghel ba na alam nating mga spirito ay may kaluluwa rin ba na tulad ng sa atin? Isang tanong na parang simple, no? Pero ang lalim pala ng implikasyon. Sobra. Para sa pagsisiyasat natin ngayon, binigyan mo kami ng isang napakadetalyadong source na pinagkukumpara dalawang magkasalungat na pananaw gamit ang Biblia. Oh, magkaiba talaga yung approach nila. So ang goal natin, bubusisin natin yung mga argumento para makita kung ano ba talaga ang sinasabi ng mga material na ito tungkol sa tunay na kalikasan ng mga anghel. Game? Simulan na natin? Sige, game. Ang pinakaugat ng tanong ayon sa source, umiikot sa tatlong bagay, no? Oo, tatlong bagay. Pag-iisip, damdamin at kalooban o sa English, intellect, emotion and will. Tama. Sa ating mga tao, di ba, malinaw na ang mga yan ay nasa kaluluwan natin. Oo, yan yung basic understanding. So ang unang argumento na inilatag dito ay dahil ipinapakita sa Biblia na mayroon din nito ang mga anghel, mukhang parang logical lang na may kaluluwa rin sila. Medyo ganun kasimple ang premise, pero ang ginagawa ng source ay hindi lang basta pag-assume niyan. Ah, okay. Nagbibigay ito ng mga teksto para suportahan ng ideya, kahit hindi direkta. Halimbawa, binanggit ang Jeremiah 32:41. Anong sinasabi doon? Dito, sinasabi na kahit ang Diyos mismo ay may nefesh. Iyan yung salitang Hebreo para sa kaluluwa. So ang logic, kung ang Diyos nga ay inilalarawan na mayroong nefesh o kaluluwa, sino tayo para sabihing wala ang mga anghel? Eksakto. Yan ang starting point ng unang panig. Parang sinasabi nila, hindi ito isang purely human concept. Okay. Kung attribute ito ng Diyos, manamang attribute din ito ng mga nilalang na malapit sa Kanya. Sige, parang straightforward pa yan. Pero dito sa source mo, may ikinonekta siyang konsepto na medyo mind-blowing para sa akin. Alin yon? Itong tinatawag na espiritual na katawan. Paano yan pumapasok sa usapan tungkol sa kaluluwa ng anghel? Dito talaga nagiging malalim ang argumento. Dinadala tayo ng source sa 1 Corinthians 15:44. Okay? Sinasabi doon na si Adan bilang unang tao ay may katawang lupa o pangkaluluwa. Tama, katawang lupa. Pero pagdating ng muling pagkabuhay, magkakaroon daw tayo ng espiritual na katawan. Okay. Gets ko. Tao na may kaluluwa ay magkakaroon ng espiritual na katawan sa future. Tandaan mo yan. Ngayon, nasaan ang connection sa anghel? Yan ang tanong ko. Kasi, isusunod naman ng source ang Luke 20:35-36. Sinasabi doon na ang mga taong muling nabuhay ay magiging katulad ng mga anghel. Yan na yung connection. Oo, hindi na sila mamamatay, hindi na mag-aasawa. Ngayon, ikonekta natin. Kung ang mga taong may kaluluwa ay magkakaroon ng espiritual na katawan at magiging tulad ng mga anghel. Ibig sabihin, ang mga anghel, mayroon ng spiritual na katawan, parang reverse engineering yung logic. Yan mismo ang sinasabi nila. Ito ang nagiging tulay. Wow! At kung tatanggapin mo na may katawan ang isang anghel, kahit pa espiritual ito, napakalapit mo na sa konklusyon na may kaluluwa rin ito. Bakit? Anong connection? Kasi yun ang template na ipinakita sa atin kay Adan, di ba? Isang nilalang na may kaluluwa at may katawan. Para sa panig na ito, yung dalawang yan ay magkapares. At hindi lang ito puro teorya. Kasi ang source nagbigay ng mga konkretong halimbawa, no? Oo, mga actual na interaction. Naaalala ko yung kay Abraham sa Genesis, parang may physical na anyo talaga sila. Oo, yung sa Genesis 18:8, dumating yung tatlong bisita na pinaniniwala ang mga anghel at kumain sila. Kumain talaga. Oo, hindi lang basta nagkunwari. Kumain sila ng mantikilya, gatas at karne. Ang pagkain ay isang napaka-physical na gawain. Tapos yung kay Lot, sa susunod na kabanata, nung ililigtas na nila siya, di ba't hinawakan nila ang kamay niya? Physically, hinila sila palabas ng pamilya niya. Tama, hinila sila. So, pagkain, paghawak, idagdag mo pa yung kakayahan nilang bigla na lang lumitaw sa mga saradong kwarto. Parang si Jesus. Katulad ng ginawa ni Jesus nung nabuhay siyang muli, di ba? Bigla na lang siyang nasa gitna nila kahit nakakandado ang pinto.
So, para sa unang panig, lahat ng itong pagkain, paghawak, paglitaw, patunayan na mayroon silang isang uri ng katawan. At kung may katawan, Malaki ang tsansang may kaluluwang rin. Ang ganda ng pagkakalatag, para siyang isang circumstantial case sa korte. magandang analogy yan. Walang isang verse na nagsasabing may kaluluwa ang anghel, pero kapag pinagsama-sama mo lahat, Parang doon ka dadalhin. precisely, isang argumento na binuo sa pamamagitan ng pagkukumpara at pagkukonekta ng mga tuldok. Napaka-compelling, di ba? Sobra. Halos convincing na nga. Pero syempre, itong source na binigay mo ay patas at inilatag din niya ang kabilang panig. Oo naman. At parang mas simple at mas direkta pa nga ang basihan nila. Mas direkta talaga, ang buong kontra-argumento ay nagsisimula at madalas nagtatapos sa isang verse. Ano yon? Hebrews 1:14. Direkta nitong tinutukoy ang mga anghel bilang mga espiritong naglilingkod. Period. Ayun lang, walang binanggit na kaluluwa? Wala. Ang pagkakakilanlan nila ay espirito. Okay, pero paano naman yung pag-iisip, damdamin at kalooban? Saan nanggagaling yon kung wala silang kaluluwa? Dito nag-iiba ang pananaw nila. Para sa panig na ito, hindi mo kailanang ng hiwalay na kaluluwa para magkaroon ng mga yan. So, paano? Ang mismong espiritu ng anghel ang naglalaman ng kanyang pag-iisip, emosyon at malayang kalooban. Sa madaling salita, ang pagiging espiritu ay isang kumpletong pagkatao na. Hindi siya isang component lang? Kundi ito na ang kabuuan. Kung ganon, paano nila ipinapaliwanag yung sinabi ni Jesus sa Luke na ang mga tao sa muling pagkakabuhay? Dito sila gumagamit ng analogy. Sinasabi ng source na hindi natin dapat intindihin yan sa isang literal na anatomical na paraan. Hindi literal. Oo. Ang pagiging katulad ng mga anghel ay maaring tumutukoy lang sa mga katamian nila na nagiging immortal ka, nagiging mas makapangyarihan. Parang pag sinabi mong malakas ka tulad ng isang kalabaw. Eksakto. Hindi ibig sabihin na literal kang nagiging kalabaw na may 4 na paa at sungay. Kunukuha mo lang yung attribute ng lakas. Gets. So, kahit pa sabihin nating may espiritual na katawan ng anghel, hindi pa rin daw yan patunay na may kaluluwa ito. Tama. Pwedeng ang isang anghel ay isang espiritu na may kakayahang mag-manifest ng isang espiritual na katawan para makipag-ugnayan sa atin. Pero ang core being niya, ang esensya niya, ay purong espiritu pa rin. Eksakto. At dito na pumapasok ang pinakamabigat na ebidensya ng pangalawang panig, ang terminolohiya. Ang mga salitang ginamit? Oo, paulit-ulit sa Biblia, si Adan at ang sangkatauhan ay tinutukoy bilang kaluluwa. Sa Griego, psyche. Ngunit ang mga anghel, palagi silang tinutukoy bilang espiritu, pneuma. So hindi lang ito basta-basta magkaibang salita. Sinasabi ng panig na ito na may malalim na dahilan kung bakit magkaiba ang pagkakakilanlan sa kanila. Oo, para sa kanila, ito ang pinakasusi sa lahat. Kung si Adan ay isang psyche at ang malayang kaluluwan niya ay nasa kanyang kaluluwa. Okay. Napaka-logical na isipin na ang malayang kalooban ng anghel na isang pneuma ay nasa kanyang espiritu. Magkaiba ang locus of will nila, ang sa tao nasa kaluluwa, ang sa anghel nasa espiritu. Yun ang punto nila. Okay, so kung ganun kalaki ang pagkakaiba ng psyche at pneuma, ano ang epekto nito? Bakit napakahalaga ng distinction na yan? Parang technical detail lang, pero ramdam ko sa source na ito ang pinakamahalagang bahagi. Dahil dito napapasok ang pinakapuso ng teolohiyang Kristiyano, ang pagbabayad sala o atonement. Okay. Dito na nagiging seryoso. Dito na lumalabas ang tanong na nag-uugnay sa lahat. Maaari bang tubusin ng isang kaluluwa ang isang espiritu o ng isang espiritu ang isang kaluluwa? Wow, okay. Yan ang bigat. May bisa ba ang sakripisyo kung magkaiba kayo ng operating system, kumbaga? Tamang-tama yung term mo. At dito binabanggit ng source ang Hebrews 2:14 na napaka-critical. Sige. Sinasabi doon na ang anak ng Diyos ay kinailangang magkatawang tao, maging tulad ni Adan na may dugo at laman upang matubos ang sangkatauhan. Ang idinidiin ng source, hindi siya nagkatamang anghel. Nagkatawang tao siya. Para sa tao. Teka, yan ang tanong. Bakit kailangang maging tao? Kung iisipin, hindi ba't mas powerful na statement kung isang makapangyarihang anghel ang sinakripisyo?
At parang sinasabi ba ng source na ang isang all-knowing God ay kailangang mag-adjust para lang sa human understanding? Napakagandang tanong niyan at yan mismo ang tinutumbok ng source. Ang paliwanag dito ay hindi para sa Diyos ang adjustment, Para kanino? para sa atin. Hindi raw ito dahil hindi maiintindihan ng Diyos ang kalagayan ng tao, Diyos siya na iintindihan niya lahat. Okay, so bakit? Ang dahilan ayon sa source ay dahil tayo, ang mga tao, ang hindi makakaunawa sa lalim ng sakripisyo kung isang anghel ang nakapako sa krus. Paanong hindi mauunawaan? Isipin mo yung eksena. Kung isang makinang, maluwalhati at makapangyarihang anghel ang nakita mong ipinapako, anong isipin mo? Mamamangha ako siguro. Sasabihing, wow, ang lakas niya. Eksakto. Makikita mo ito bilang isang palabas ng kapangyarihan, hindi ng kahinaan. Hindi mo mararamdaman yung totoong bigat, yung lalim ng kalungkutan, yung pait ng pagiging mortal. Yung ganap na kawalan ng pag-asa. Yun, yung naging karanasan ni Kristo bilang isang tao, yung pag-iyak niya, pagod, pagdurugo, yan ang naging tulay para maunawaan nating mga kaluluwa kung gaano kalalim ang sakripisyo ng Diyos. So, like for like, kumbaga, dahil ang tao ay kaluluwa, kailangan din ng isang perfectong kaluluwa, ang kaluluwa ni Kristo bilang tao para tubusin ito. Ganun na nga ang dating ayon sa panig na ito. At yan din daw ang dahilan kung bakit hindi matutubos ang mga nagkasalang anghel, tulad ni Satanas. At bakit hindi? Sinasabi ng source na sa kasulukuyang kaayusan, kahit pa ialok sa kanila ang pagtubos, hindi nila ito tatanggapin. Bakit hindi? Dahil ba masama lang talaga sila? Mas malalim pa raw doon, dahil nilikha sila bilang espiritu, ang kanilang desisyon na magrebelde ay isang desisyon na pinal at ganap. Hindi na mababago. Hindi na mababago sa loob ng kasalukuyang sistema. Ang kanilang will ay nakalocked in, kumbaga. Okay, grabe. So, kung ang mga tao lang ang matutubos at hindi ang mga anghel, ano ang kabuuang plano? Parang may kulang sa kwento. Dito inilalabas ng source ang pinakanakakagulat na ideya sa lahat. Ang plano raw ng Diyos ay may dalawang yugto. Hindi lang isa? Hindi. Una, ang pagtubos kay Adan o sa sangkatauhan. Pero hindi dyan nagtatapos. Wow, teka. May second act pala. At kasama doon ng mga anghel? Oo, ang ikalawang yugto, ayon sa interpretasyong ito, ay sa pamamagitan ng tinubos na sangkatauhan kung kumpletuhin naman ang malayang kalooban ng mga tapat na anghel. Paano? Paanong tayo na mas mababang nila lang ang kukumpleto sa kanila? Ginamit ng source ang 1 Peter 1.12. Anong sabi doon? Sinasabi doon na ang mga bagay tungkol sa kaligtasan natin ay mga bagay na pinanababikang unawain o silipin mismo ng mga anghel. So, interesado sila sa nangyayari sa atin. Higit pa sa interesado. Ang implikasyon ay napakalaki. Merong aspekto sa plano ng Diyos, yung pagpapakita ng awa, biyaya at pag-ibig sa gitna ng kasalanan na hindi lubos na unawaan ng mga anghel hanggang hindi nila ito nakikita na nangyayari sa atin. So parang tayo pala yung live stream ng grace ng Diyos at sila yung audience na sabik manood para maintindihan ng lahat. Grabe yung analogy mo pero tamang-tama. Tayo ang nagiging salamin para makita nila ang buong larawan ng karakter ng Diyos. Wow! Sa pagkakakita nila sa pagtubos ng tao, doon nila masusumpungan ang kabuuan ng kanilang sariling pag-unawa. Ang kwento natin ang nagiging lesson plan nila. Pagkatapos ng lahat ng yan, ang simplang tanong na may kaluluwa ba ang mga anghel ay nananatiling walang tiyak na sagot. Walang malinaw na oo o hindi. Maging ang nagsulat ng source mo ay nagtapos sa isang napakatapat na pangungusap, hindi ko alam. At okay lang yon. Malinaw na meron silang isip, damdamin at kalooban. Pero kung ito ba ay nasa isang kaluluwa tulad ng sa atin o nasa kanilang espiritu, yan pa rin ang malaking debate. At marahil, yan ang pinakamahalagang takeaway para sa iyo. Hindi ang technical na anatomy ng isang anghel. Ang mas mahalaga ay ang pag-unawa sa kung gaano kaiba ang kanilang papel sa plano ng Diyos kumpara sa papel nating mga tao. Tama.
Ang tila maliit na pagkakaiba sa salitang kaluluwa at espiritu ay may napakadalim na epekto pala sa kung paano natin tinitingnan ang pundasyon ng pananampalataya. Kasalanan, pagtubos at ang mismong kalikasan ng sakripisyo. Yun na nga. At ito ang iwan naming tanong para sa iyong pagninilay. Kung ang kaligtasan ng sangkatauhan, ang iyong kaligtasan, ay siyang paraan para makumpleto ang pag-unawa at kalooban ng mga anghel, ano ang sinasabi nito tungkol sa ugnayan ng langit at lupa at sa tunay na lawak ng iyong papel sa cosmic na plano ng sansinukop?